dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ewan ko, mga kababayan, wala nang katapusan na mga ka-fake news ng mga DDS, ano? Ibang klase mga kababayan ko. Matapos nga na magkaroon ng kapahiyaan, ang mga DDS dahil nga dito sa kanilang sinasamba na si Sara na malapad ang mukha na mukhang boksingerong bakla. Aba mga kababayan ko, eto ngayon ang kanilang propaganda. Ayan mga kababayan ko. Sabi dito, BP Sara may threat. Ma'am Vice, sabi nga daw ni Banat Bay, pukin ang inang yan, Ma'am, Vice Sara Duterte, demonyo ang gobyerno natin. Nakaw! Alam nyo mga kababayan ko, kung meron man hong demonyo na nasaksiyan natin, sa panahon natin, sa ating panahon, ganon. Diba, Ay Chang, nasan na si Arnold Lopez, tulog pa? Yolanda Dicena. Kung meron man hong demonyong gobyerno, wala pong iba kung hindi si Degonyo. Yung gobyerno po ni Duterte ang naging impyerno. Patayan dito, patayan doon. 30,000 mahigit na mga Pilipino ang pinatay nun. Tapos sasabihin nito, gonggong. Bongbong talaga to mga kababayan. Demonyo, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong, hindi nga kayo pinapansin, hindi nga kayo nire-resbakan, hindi nga kayo sinasagot. Napakabait na nga no't sinasarili na nga ang lahat. Diba Arnold Lopez? Paano nga magkakaroon nga ng threat? 433 ang security. Kita nyo mga kababayan ko, 433. Nena Estebes, ikaw, Adventures, ano masasabi nyo dyan? Kita nyo, may threat. Si Sara Duterte, siyang damakmak ang bodyguard Tapos sabi pa rito mga kababayan, ang demonyo daw na gobyerno ay ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Kaya daw mag-ingat talaga si Sara Duterte. Kasi kung hindi, man lang impeach, kung hindi ma-impeach kayo, malamang papatayin daw talaga kayo. Yan ho ngayon yung pinapakalat, hindi lang ho si Banat Bay. Paramihan po ng mga bobo, mga tanga, mga mangmang, na mga taga-suporta ni Sara na 12% na lang. Inaangat pa nila mga kababayan, 12%! Kokonti na lang kayo, walang niya kayo, gusto nyo pa talagang iangat. Ang palibhasa kasi mga kababayan, wala na po silang maipuri kay Sara. Pansinin nyo, ano pa ba ang maipupuri natin sa Sara Duterte na yan? Meron pa ba? Kaya ang gagawin, magpapabiktim, magpapagawa ng mga propaganda tulad niyan na papatayin daw siya. Ganyan mga kababayan ko. Di ba, Attorney Empoy? Tanong mo nga kay Libayan, baka alam niya. Si Libayan ba naniniwala sa mga ganitong propaganda? Kita mo? 12% puro taga Davao pa. Yung iba natitira tulad nila Banat Bay, yan yung mga kumikita. Kita nyo? Cristina Cabrera, matindi, pa-mind conditioning lang yan sa mga mangmang. Wala na! 12% na lang si Sara. Kaya nga ngayon mga kababayan ko, alam nyo ba? Gigil na gigil sila kay Maring Lenny ko. Naku mga kababayan, may napanaginipan ako. Kikwento ko sa inyo, tanggalin ko lang yung mukha ni Banat Bay na to. Ikikwento ko sa inyo yung napanaginipan ko mga kababayan ko. So ngayon, maliwanag na ho, alam nyo na. May bagong propaganda ang mga DDS ngayon. Yun daw pong banta sa buhay ni Sara, napapatayin daw. Sino naman, ang tanong ko nga sino naman ang may ganas? Leonora Brown marami ka ng utang dito hindi ka na nagpapakita. Ayos ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Magpahinga ka baka mamaya na-high blood ka na sa mga nangyayari. Ngayon mga kababayan ko, tanong ko ulit, sino ang may gana pa
na pagbantaan ang buhay netong wala namang kwenta. Alam nyo, ang pinagbabantaan, katulad ni Pangulong Bongbong, hindi katulad niya. Kasi mga kababayan, si Sara, kung papansin ninyo, wala nang ang bilang. Ang nauuto nila, 12% na lang. Kita nyo, mga kababayan ko, isipin nyo dahil mayroon na tayong data niyan. Dahil nga ngayon mga kababayan, eto na yung panaginip ko. Oo, ano? Siya, ano? Pakita ka. Chill, pakita ka dito. Oo. Meron na. Tingnan nyo yung ano, mahal na mahal ako kunyari. Totoo daw, totoo. Naalala ko, meron ka na bang ano dyan, kape, meron ka na bang tubig, sabi ni Jen Angeles. Eto na mga kababayan, kwento ko yung panaginip ko mga kababayan Eto yon. Nanaginip po ako kagabi. Kaya pala sila nagigil kay Leni Robredo ngayon na dati halos himurin nila yung puwet mapapayag lang na maging running mate. Oo. 'Di ba? Naalala niyo 'yan? Nung mga nakaraan mga kababayan, binabalita nila na magkikita daw si Sara at saka si Maring Leni ko. Mga kababayan ko, meron palang problema sila. Dahil hindi pala nagkipagkita si Maring Leni kay Sara. At ngayon, mga kababayan, tumutugma sa panaginip ko. Alam nyo naman, kapag kapanaginip ko, nangyayari ito. Eto na mga kababayan ng kwento. Kagabi habang natutulog ako tumutulo pa yung luha at naalala ko si Pangulo. Mga kababayan, dahil awang-awa talaga ako. Aba mga kababayan, inimbitahan ako sa Malacanang. At pagdating ko doon, nandoon, merong isang babae na naka-pink, mga kababayan, na nakaupo sa isang sopa at tinititigan kong maigi dahil talagang pumukaw sa aking paningin yung damit na talagang nagniningning na kulay pink. Ito na mga kababayan ko, lumapit ako dahan-dahan sa kanya at dahan-dahan kong nasisilayan ang kanyang matamis na ngiti. Utik, mga kababayan ko, eto na. Nakangiti mga kababayan yung babaeng nakakulay pink. Sabi sa akin, thank you sa iyo Boss Mike, sa pagtatanggol mo sa akin. Habang papalapit ako ng papalapit, nagsasalita siya ng ganon. Nagpapasalamat mga kababayan, Jing Martin. Nagpapasalamat, sabi niya, salamat Boss Mike, pinagtatanggol mo ko sa mga DD shit. Sabi ko naman mga kababayan sino po ba kayo? Nung malapit-lapit na ako mga kababayan, alam nyo namang malabo ang mata ko. Kaya nung makita ko, abay si Leni Robredo. Sabi ko, madam, nako, sorry sa mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko na dati na ay binabanatan kayo dahil magkalabang kayo ni Pangulo. Ngayon, nagbago. Lahat ngayon, yung mga yon mahal na mahal kayo. Syempre. Oo, okay lang yun, Boss Mike. Kasi eleksyon naman, normal lang talaga yan. Sabi din sorry na rin sa aking mga taga-suporta kung nasaktan kayo. Kita mo, nagpatawaran na kami Kaya, inabot nyo yung kamay niya at nag-shake hand kami. Shake hands. Shake hands. Yan. Okay na. Maya-maya mga kababayan, hindi pa namin na ibababa yung aming mga kamay. Meron pong isang gwapong nakaputi, mga kababayan. At naka-pink na medyas. Grabe ang liwanag. Yung arrive, ang lakas-lakas. Ang lakas-lakas ng arrive, mga kababayan, tinititigan ko. Habang papalapit mga kababayan, malaanghel. Na tila ba nangunguna yung lamig ng ihip ng hangin.
na dumadapo sa aking mga mapipig na mga aking pisngi. Ramdam na ramdam ko mga kababayan, tapos nung papalapit, eto na. Nako! Si Manong Bongbong! Nako, ang gwapo-gwapo! Putik na yun, hindi ko akalain mga kababayan, makakatagpo ko yung magkalaban nung 2022. Si Leni Robredo nakapink, si Manong Bongbong nakaputi. Biglang sinabi ni Manong Bongbong, Boss Mike, alam mo na mangyayari sa 2028. Eto na yon. Naging tama na naman yung mga sinasabi mo. Ang ating sosoportahan, si Leni Robredo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.